Alleluia, Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong nakatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi 1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagalat nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakinggan natin ngayong umaga sa Ebanghelyo ang isa sa 7 talinhaga
sa loob ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ang talinhaga ay ginagamit ni Jesus upang magturo ng realidad ng buhay. Ang koneksyon ng tao sa Diyos o Diyos sa tao, koneksyon ng tao sa kapwa o koneksyon ng tao sa lipunan. Ang paggamit niya ng talinhaga ay pagpapakita ng katotohanang dapat isipin ng tao. Katulad po ngayon, ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan ay ginamit ni Jesus upang ipaliwanag mula doon sa kaniyang koneksyon ng pag-uusap niya sa isang lalaking binatang mayaman na sa huli ng kaniyang pagpapaliwanag sa mga alagad, sinabi niyang, kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Pero dapat po nating lawakan ang ating kaisipan pagdating sa talinhaga. Dahil ang talinhaga po ay purely symbolical. Ito ay nagpapakita ng realidad doon sa bagay na ating nakikita. Ano ang nasa likod ng talinhagang ito at ano ang sinasabi nito patungkol sa pananampalataya ko bilang Kristiyano? Ano po yung simboliko na ating dapat unawain? Una ay ang may-ari ng ubasan. Ang may-ari ng ubasan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang ubasan ay ang kaniyang kaharian at ang manggagawa ay ang mga taong katulad natin. At yung denaryo ay ang gantimpala ng Diyos na tatanggapin ng tao na tumugon upang magtrabaho sa kaniyang ubasan. Ano naman po yung oras? Umaga, 9:00, 12:00, 3:00, at 5:00. Yung mga oras na iyon, bagamat tinawag nung may-ari ng ubasan ng umagang-umaga, pero pare-pareho ang kaniyang ibinayad kahit na doon sa 5:00 na niyang tinawag. Dahil pagdating ng 6:00, karapatan ng manggagawang ibigay ang sahod sa maghapong pagtatrabaho. Kaya sinabi niyang marami ang mauuna, ang mauhuli, at ang mauhuli ang mauuna. Ipinapakita lamang po sa Ebanghelyo ang pag-ibig at pagiging maalwan ng Diyos sa mga taong sumusunod sa kaniyang tawag. Yun pong umaga hanggang gabi ay ang ating edad. Tayo ay tinatawag simula pa noong pagkabuhay, simula pa no ating pagsilang hanggang sa ating pagtanda, ang Diyos ay tumatawag sa atin na magtrabaho sa kaniyang ubasan, na unawain ang paghahari ng Diyos. Kaya po ang kabanalan sa harapan ng Diyos ay wala sa edad. Ang kabanalan at katuturan ng pagsunod sa Diyos ay wala sa edad. Hindi ko mo ikaw ay matanda na mas malapit ka sa Diyos. Hindi po. Hindi ko mo ikaw ay bata, wala kang karapatang magtrabaho o tumawag sa Diyos. Hindi po. Sapagkat sa antas ng ating buhay, ang Diyos ay magpapala anuman ang ating narating o anuman ang ating tinatakbo sa ating buhay. Ito ay issue ng Diyos, hindi natin. Hindi tayo ang dapat magtatanong na ang tagal ko nang naglilingkod sa iyo, ang tagal ko nang nagdarasal sa iyo, ang tagal ko nang nagdedeboto sa iyo, pero bakit parang hindi natutupad ang mga panalangin ko?
Iyon ang issue. Kahit kailan, ang Diyos ay maalwan sa kaniyang pagbibigay ng biyaya sa lahat. Ang tao lamang ang mapanilip, ang tao lamang ang mapagbilang, ang tao lamang ang hindi nakukontento kung ano ang meron siya. Kaya sa takbo ng ating buhay, palaging inggit ang namamayani sa lahat. Ibinibigay ng Diyos na kahit kailan ang inggit hindi magbibigay ng anumang kapayapaan sa bawat isa. Ito ay pagpapatunay na sa kasaysayan ng Israel, sila ang unang tinawag pero hindi sila na-satisfied sa pagtawag ng Diyos. Kaya si Jesus ay muling tumawag ng mga bagong alagad at sila ngayon yung nasa 5:00 na sa pagsasara ng maghapon, tinawag ni Jesus upang maglingkod sa Kaniya sa Kaniyang bagong kaharian. Ano man po ang ating itinatakbo ng buhay, huwag nating hayaang mabalot ng inggit ang pagbibigay natin ng papuri sa Diyos. Huwag tayong maghahambing, huwag tayong magko-compare, dahil ang Diyos lamang naman talaga ang nakakaalam kung ano ang sapat at sakto sa bawat isa. Huwag tayong hihingi ng labis sapagkat hindi natin kayang pantayan ang pagiging maalwan at mapagbigay ng Diyos. Ano po ang kalaban ng inggit? Charity o pagmamahal. Hindi lamang ito tungkol sa kabuhayan. Ang pagiging charitable o mapagbigay ay hindi lamang tungkol sa pera o kayamanan. Kung papaanong umalis ang lalaking mayaman dahil ayaw niyang sumunod kay Jesus, dahil siya'y napakayaman, ayaw niya yung bitiwan. Kaya hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Ebanghelyo, muli tayong pinapapasok ni Jesus sa ubasan upang ating tingnan ano na ang nagawa ko sa buhay ko upang ako'y makapasok, upang ako'y mabigyan ng 1 denaryo sa aking pagtatrabaho. Baka wala akong ginagawa, baka kaya hindi pumapasok ang biyaya sa aking buhay. Kaya siguro kahit anong dasal ang aking gawin, kahit anong hiling ang aking gawin, hindi ako gumagalaw. Paano ako babayaran ng Diyos? Paano ko bibigyan ng 1 denaryo sa maghapon? Hindi ko ipinakita na I am worthy to be given the gift of grace na kailangan ko sa buhay. Kailangan natin pong maging mapagbigay sa Diyos. Ang aking pananampalataya, ang aking panahon, ang aking puso, ang aking katawan, ang aking isip, ang lahat-lahat sa akin ay 100% dapat nasa Diyos. Dahil kung hindi mangyayari yun at hindi ko maibibigay ang para sa Kanya, wala ring saysay ang lahat ng aking panalangin. Gusto ko pong mag-abroad, Lord. Eto na naman tayo. Gusto mong mag-abroad, napakatamad mo naman. 10:00 ng umaga, tulog ka pa. Hindi babagsak yung abroad sa harapan mo. Gumalaw ka, kumilos ka, para yung biyaya ng Diyos gagalaw din. Di ba?
Gusto ko pong magkaroon ng katahimikan ng aming pamamahay, ang aming tahanan. Paano magkakaroon ng katahimikan? Yung kinainan nyo kagabi hanggang kinabukasan, nasa lababo pa, naninigas na ang mga tutong doon sa plato. Yung mga bagay na malapit sa atin, hindi natin kayang gawin. Papaano pa yung malayong hinihingi natin sa Diyos? Gagalaw ka, aayusin mo yung buhay mo para mabigyan ka ng denaryo pagkatapos ng buong maghapon. Gusto ko pong magsimba, wala akong damit. Ayaw mo maglaba. 1 linggo na yung iyong maduduming damit. Kung ano na lang makuha mo, ayaw mong ayusin yung sarili mo. Ang pagtugon sa Diyos ay pagtugon sa pangkaraniwang galaw ng ating pamumuhay. Ayusin natin ang ating pamayanan. Ayusin natin ang ating tahanan. Sapagkat kung maayos ang ating pinagbumulan, maayos din ang ating pupuntahan at maayos din ang ating babalikan. Ganon ang kaayusan pagdating sa biyaya ng Diyos. Parang sarili mo rin. Hingi ka ng hingi, pero gawa ka naman ng gawa ng kasalanan. Gusto mong maging banal sa harapan ng Diyos? Pagkatapos ng misa, sinungaling ka pa rin. Scammer ka pa rin. Magnanakaw ka pa rin. Mandurukot ka pa rin. Snatcher ka pa rin. Tapos tataas-taas ang kamay mo sa poong Nazareno. Ano yun? Di walang kwenta. Hindi ka makakasama doon sa pinili ng Diyos sa maghapon, na ang Diyos ay pumipili at tumatawag ng mga taong gusto niyang makasama sa kaniyang kaharian. Sana ngayong maghapon, tayo'y makasama ng Diyos. Sana ngayong maghapon, isa tayo doon sa kaniyang pipiliin ngayong maghapon upang tayo'y mabigyan ng 1 denaryo ng kaligtasan at tayo'y makasama niya sa kaniyang ubasan. At ang ubasan na iyan ay ang kahariang inihanda ng Diyos sa mga nagtsatsaga at mapagmahal sa kaniyang tinig. Mag-iingat po tayo at pagpalain tayo ng poong may kapal.